Hello guys! Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mutya ng bawang. Kumakain ka ba ng bawang? Ngayon ay alamin natin sa video na ito. Well guys, bago natin simulan ang video tungkol sa mutya ng bawang, ay alamin muna natin ang halaga at benepisyo ng bawang para sa ating kalusugan. Lahat na halos na mga paborito nating putahe ay merong bawang. Madalas kasing panggisa ang unang paraan sa pagluluto ng mga pagkaing Pinoy. Kaya naman halos lahat ng pamilyang Pilipino ay hindi nawawala ng bawang sa kusina. Pero alam mo ba na bukod sa masarap itong sangkap sa pagkain, ay marami rin itong medicinal na properties. Narito ang listahan ng mga benepisyo sa pagkain ng bawang. Ang una ay nakakapagpalakas ito ng immune system. Sagana ang bawang sa vitamin B6 at C. Mainam ang mga ito para palakasin ang inyong immune system. Nakakatulong din ang vitamin C sa bawang para mapabilis ang paggaling ng iyong mga sugat. Pati na rin ang pananatiling malusog ang iyong mga buto at ngipin. Sinasabi sa isang pag-aaral, lumalabas na mas hindi tinatamaan ng sipon o common cold ang mga taong regular na kumakain ng bawang. Bagamat kailangan pa rin ng karagdagang pag-aaral para masabing sapat na ang ebidensya para sa patunay na ito. Marami pa ring eksperto ang naniniwalang mabisang panlaban sa sipon ang bawang. Madalas nga rin itong gamitin para sa paggawa ng gamot. Ang pangalawa, mabisa itong panlaban sa high blood. Matapos ang masusing pag-aaral, napag-alaman ng mga eksperto na malaki ang maitutulong ng bawang para pagandahin ang blood lipid profile mo. Nakakatulong din ito para palakasin ang tinatawag na blood antioxidant potential ng isang tao. Sa madaling salita, pinabababa ng bawang ang mataas na cholesterol level sa katawan, pati na rin ang blood pressure sa mga pasyenteng may hypertension. Marami pa ring pag-aaral ang kailangang gawin, ngunit maganda ang potensyal na nakikita ng mga eksperto pagdating sa paggamit ng bawang na panlaban sa high blood pressure. Ang pangatlo, nakakatulong ito para maiwasan ang Alzheimer's disease at dementia. Sabi ng mga eksperto, ang sinasabing oxidative damage mula sa mga free radicals ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagtanda. Isa pa sa mga maituturing na benepisyo ng bawang ang pagiging mayaman nito sa antioxidant. Ayon sa isang pagsisiliksik, ang pag-inom ng garlic supplement araw-araw ay nakakatulong para padamihin ang antioxidant enzymes sa iyong katawan. Binabawasan din nito ang tinatawag na oxidative stress para sa mga taong mayroong high blood pressure. Kapag pinagsama mo ang dalawang benepisyong ito, magiging mabisa itong panlaban sa mga brain diseases tulad ng Alzheimer's disease at dementia. Ang pang-apat, mabisa itong pang-detoxify. Kabilang ang bawang sa mga superfood na mabisang pang-detoxify sa katawan. Mayaman ito sa alisin na tumutulong magparami ng white blood cells sa katawan. Ito ang siyang tutulong sa iyo para labanan ang mga toxin sa katawan mo. Ayon sa mga eksperto, mas maganda kung kakainin mo ito ng hilaw, kahit na ito ay maanghang. Para mas maging madali itong kainin, pwede mo itong i-chop o tadtarin at ihalo sa gulay. Kung ayaw mo naman ang lasa ng bawang, pwede ka namang uminom ng mga garlic supplement. Marami rin itong binibenta sa mga pamilihang ng gamot. Ang panglima, nakakapagpaganda ito ng buhok at balat. Dahil mayaman sa antioxidant at antibacterial properties ang bawang, sabi nga ng mga eksperto, mabisa itong panglaban sa mga acne-causing bacteria. Mataas din ang bawang sa mga manganese at selenium na siyang nakakatulong para mas maging maganda ang tubo ng iyong buhok. Makakatulong din ito para mas maging malusog ang iyong anit o yung balat sa iyong ulo. Napakadaling ihalo ng bawang sa ating pang-araw-araw na pagkain. Hindi na ito mahirap hanapin dahil masagana naman ang bansa natin sa bawang. At mura nga lang ang bawang sa Pilipinas. Tandaan lang na kung buntis ka o breastfeeding,
Mas magandang kumonsulta ka muna sa iyong doktor para sigurado kang ligtas para sa iyo ang mga pagkain kinakain mo. Bagamat maraming benepisyo ang bawang, hinay-hinay ka lang din sa pagkain nito, lalo na kung bago pa ito sa diet mo. Maaari kasi itong magdulot ng bloating at diarrhea kapag ikaw ay nasobrahan. Makakabuti rin kumonsulta muna sa iyong doktor bago uminom ng mga garlic supplement. Meron kasing pagkakataon na maaari itong magdulot ng sakit ng ulo, patik, kawalan ng ganang kumain, pagkahilo, at allergic reaction, lalo na kung meron kang hika o skin rashes. Kung umiinom ka naman ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo o yung mga blood thinners, maaaring mas lumabnaw pa ang iyong dugo. Kung sasabayan mo ng garlic supplement, mas makakabuting kumonsulta muna sa doktor kung hindi ka sigurado. Napakaraming ang benepisyo ng bawang. Bukod pa riyan, hindi rin kumpleto ang mga pagkaing Pinoy kung hindi iginigisa sa bawang ang mga ito. Sa katunayan, ginagawa pa nga natin itong chips na bawang. Masarap na, masustansya pa, at very healthy. Well guys, maliban sa health benefits na taglay nito sa ating katawan, meron ding matandang kasabihan at sinasabi ng mga antingero na meron daw makukuhang mutya mula sa bawang. Well guys, ano nga ba ang tinataglay na kapangyarihan ng mutya ng bawang sa taong nagtatanga nito? Guys, ang mutya ng bawang ay merong bertudis na nagbibigay ng pampalakas ng karisma o pang-akit dahil sa tinataglay nitong kakaibang amoy o halimuyak. Ikaw ay magkakaroon ng malakas na dating sa opposite sex mo. Ang ganitong mutya o agimat ay madalas katakutan ng mga ahas, lalo na kung ikaw ay nagawi sa mga masusukal na lugar o kagubatan. Ang taglay nitong amoy ay nagpapahina sa tapang ng ahas, kaya pag naamoy ito ng ahas ay talaga namang iniiwan nila ito. Ang mutya ng bawang ay may malakas na kapangyarihan upang talunin ng mga masasamang elemento o espiritu. Ito ay nagtataboy ng masasamang elemento. Ito rin ay kadalasang ginagamit para sa ritual upang paalisin ang masasamang espiritu, katulad ng mga sapi, mga taong sinasaniban ng masasamang espiritu. Mainam din itong pampaswerte sa anumang klase ng negosyo o pangkabuhayan. Meron din itong tinataglay na healing power para makagamot sa may mga sakit. At kung meron ka nito, ang kailangan mo lang gawin sa mutya ng bawang ay ibalot ito sa itim o pulang tela at pahiran ito ng sagradong langis tuwing araw ng Biyernes para ito ay lalong lumakas. Pero tandaan na kung meron ka nito ay wag na wag mo itong ipakikita o ipapahawak sa ibang tao upang hindi mawala ang bisa nito. At kung gusto mong malaman kung ito ay buhay, maaari mo itong ibabad sa katas ng kalamansi o suka. At kung ito ay bumula at gumalaw, ito ay buhay at totoo. Pero guys, tandaan na hindi rin madaling makakuha nito dahil ito ay pinagkakalob lamang sa mga napiling tao na mag-aalaga nito. Dahil kahit 1,000 pa na bawang ang buklatin mo at kung ito ay hindi para sa'yo, ay hindi ka nito makakakita. So guys, kung ikaw ay makasumpong ng bawang na tumigas na sintigas ng bato, tiyak na yun na nga ang mutya ng bawang. So guys, sana ay marami kayong natutunan sa ating video at sana ay nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo. Maraming salamat po. Ingat, God bless.